Kasi bakit nga naman nila sasayangin nila yung oras sa paglalaba kung may mga gumagawa naman ng full service. Since you mentioned na 2016 ka pa nag-start nung laundry mo, first laundry business, ano ba yung mga nagbago since 2016 and ngayon? So, yun, hindi naman actually ganun karami nagbago. Pero, sobrang significant din ng mga changes. Napapansin namin sa 8 years namin dito sa industry na to, yung mga laundry shop ngayon is leaning towards more on automation. So, technology-driven na siya. Nag-start ito from operation until sa mga machine na automatic na siyang nagde-dispense ng mga detergent, Fabcon, and bleach. So, isa yan sa major na changes na nakikita namin, mga trend. And then, pagdating naman sa customer side, yung demand for convenience and hassle-free service, mas tumataas. So, mas marami ngayon yung nagiging busy actually ng mga customer. Kung dati, nung peak ng mga do-it-yourself laundry, marami yung pumupunta sa mga laundry shop para sila yung mismong mag-process ng laundry, sila yung magsasalang. Pero ngayon, ang nangyayari, pinipili nila na pagdating nila doon sa laundry shop, ipapafold na nila sa mga laundry staff mismo. So, babalikan na lang nila na folded na, and mas okay sa kanila yung ganung setup kasi konti lang naman yung additional cost. Then another one siguro na changes pa na nakita namin is yung pagdating sa operation sa mga business owner. So, mas maraming technology available ngayon na na-adapt, and aside doon, yung mga laundry is nagiging hybrid. So, kung dati, full service ka lang, and then meron magtatayo ng do-it-yourself, ngayon, ang mga setup ng laundry shop, nagiging hybrid na. Aside from yun nga, sa naunang sinabi ko na do-it-yourself, ngayon combined na. Nag-o-offer na rin sila ng mga full service. Okay. Yung full service ba, kasi yun yung traditional na laundry, no? Tapos ngayon, nauso in the past few years yung DIY naman. Sino yung mga target market ng usually ng isang full service or ng isang DIY? Sa full service, usually, ito yung mga tao na, mga customer natin na hindi ganong nagmamadali. So, ang kailangan lang nila is ma-process yung laundry nila, and then, wala na silang pakialam kung gaano ito katagal. So, usually, ito yung mga expats, mga working professional, pati lalo na yung mga tourists. Mas preferred nila na full service kasi nga, hindi na nila kailangan dalhin to, maghanap pa ng mga do-it-yourself na laundry shop para sila yung gumawa eh. Kasi bakit nga naman nila sasayangin nila yung oras sa paglalaba kung may mga gumagawa naman ng full service. Yeah. Ito yung mga busy din siguro, yes, no? Yes. Mga busy tao. Yes. Yeah. Pagdating naman sa do-it-yourself, syempre mostly, ito yung mga estudyante. Minsan kasi, di ba, parang yung paglalaba is nagiging lifestyle eh. So yung mga tipong, nandito ako sa laundry na gito, lalo na pag talagang Instagrammable yung laundry shop na pupuntahan mo, nagiging siya eh, parang status mo na talaga na, naglaba ako dito, ganyan-ganyan. So, mostly students. And yun nga, yung iba rin na pumupunta sa mga do-it-yourself laundry is yung mga resident dun sa area wherein nandun yung shop mo.